Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni News Files. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay News Files, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso, kaya. Hindi katanggap-tanggap para kay Senator Ronald De La Rosa ang pagtakas ni Michael Cataroha sa New Bilibid Prison noong July 7, 2023 para kay Senator De La Rosa na dati ring naging Bureau of Corrections o Bucor Chief. Nakakahiya ang insidenteng ito. Tingin rin niya maraming naging pagkakamali ang Bucor, kaya dapat may managot sa nangyari. Kabilang anya sa dapat tukuyin sa isasagawang investigasyon ay kung sino-sino ang nagpabaya sa kanilang trabaho at posible kayang madamay sa kaso si General Katapang. Ang pinaka-in-charge talaga dyan Siya talaga yung kwan dyan na dapat sisihin mga kaibigan kasi siya yung head dyan . Tapos ang bata niya si Angeline Bautista, di ba? Parang hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari sa loob ng Bilibid mga kaibigan. Kaya nagmumukha siyang pabaya rito. Kung tutusin mga kaibigan, nagmumukha siyang tambalos-los. Is yung in charge diyan sa maximum security compound. Then after that, kay Bucor Chief na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Hugas kamay naman si Katapang at ipinahid sa mga gwardya ang kapalpakan. Tiniyak din niya na may mananagot sa nangyari. Nirelieve na niya sa pwesto ang nasa 6 hanggang sa 8 gwardya na nakaduty ng tumakas si Cataroha habang isinasagawa ang investigasyon. Malaking po yan, kaparusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Tingnan natin kung ilan hanggang saan pwede. Kawawa naman mga kaibigan, kumbaga kawawa yung mga gwardya nung time na yan. Kung tutusin, responsibilidad ni kanyan Katapang mga kaibigan di ba? Kasalanan niya yan, tutusin. Tapos yung pagkawala ni Cataroha mga kaibigan, ang daming lumabas na anomalya, di ba? O sino ang dapat sisihin doon mga kaibigan? Maging makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at that time. Siguro mga pagkukulang dyan. Opo. Kung sinasabi mong maximum security compound, opo. Hindi na ako naniniwala ngayon. Sapagkat questionable na yung integridad ng kanilang maximum security. Ano ngayon ang estado niyang tao na yan? Yun pa yung tanong doon mga kaibigan di ba? Maximum. Tapos biglang matakasan lang sila. Naibalik o no? Naibalik po. Naibalik na po. Nahul na po siya. Ano ngayon ang issue na pinag-uusapan? Bakit hindi matahimik si Secretary Boying? Kasi hindi niya maubos maisip kung paano nga nakalabas ito si Cataroha samantalang inilagay na niya diyang hepe yung General Katapang na talagang sa tingin niya pangalan pa lang matapang na. Dating so ano nga ang opisyal na paliwanag ng Bureau of Corrections? Bakit nakatakas, pinatakas? Well, as of now po wala pa. Kumbaga maaaring ito-turn over pa lamang sa kanila si Cataroha. At baka aywan ko lang, ang alam ko, ang Kongreso, yung Kamara at saka ang Senado, di ko lang alam kung sino unang magpapatawag sa kanila, Kong. Eto, nagpatawag po si Senate Committee on Justice Chairman Francis Tolentino ng investigasyon para alamin ang pangyayaring ito
Kung may kapabayaan nga ba sa panig ng National Bilibid Prison. Di kasi nung nakaraan kong alam ko, di ba, ewan ko lang kung naka-join kayo doon sa pagdinig din po ng Public Order and Safety ng Kamara, inimbestigahan din po itong mga tauhan ng New Bilibid Prison kong Di ba? Sabay kasi nung isang hearing na nasa loob ko si General Katapang. Nung umiti siya sa akin, nilitian ko siya. Opo. Kasi doon sila sa RBM, doon sa baba. Ako naman pupunta ako doon sa South Wing Annex. Magkalayo yun eh. Opo. So gusto mo kang humabol doon, total, nandun naman yung aking barkada. Nandun si Congressman Acop. Opo. Tsaka ako nalang tatanungin kung anong nangyari. Dumiretso ako doon sa South Wing. Kaya hindi ko alam kung anong kanilang mga natunton, kung anong kanilang nakitang mga, siguro, mga pagkukulang dyan. Opo. Kung sinasabi mong maximum security compound. Opo. Hindi na ako naniniwala ngayon. Sapagkat questionable na yung integridad ng kanilang maximum security. Si Kong Dan Fernandez pala ang atang chairman niya, nung committee nila. Kung di ko nagkakamali. Kong Dan Fernandez. At doon ay may mga, yun pang Angie, meron pang isa doon na tauhan ni General Katapang na marami din palang mga issue na kinakarap. Yung babaeng superintendent, yun po ata ang isa sa mga nagisa din ng husto doon sa pagdinig po ng Kamara de Representante, Kong. O dininig na pala sa mababang kapulungan din. Malawak na kapulungan, di ba? Sa mas malaking kapulungan. Tama po. Didinggin pa ba nung parang sabay kasi kong nagsasabay po yung pagdinig yung ukol sa issue na ito Nang dahil lamang doon Well, mayroon pa po ibang mga issue kong. Nag-ugat-ugat na rin po yan. Bagamat alam nyo naman, sa mga ganyang mainit na issue, iba din naman yung linya ng pagtatanong ng nasa Kamara at saka yung pagtatanong ng nasa Senado, Kong. Kasi ang isa pa sa tinitingnan ko ngayon, Jen, Kong, ay itong isang usapin na mukhang nabubuhay muli ang panukalang noon pa ay pinag-usapan na pero hindi naman natuloy. Yun yung pagtatayo ng ng bilangguan na Alcatraz din, ha? Sa isang isla na gagawin. Para wala na nakakatakas, wala na nakakaalis. Dahil sa huling pangyayari na naging masalimuot at ngayon ay hanggang kumakamot ang ulo ng mga nag-iimbestiga. Alam mo, may singit ko lang. Ako, baka maniwala din, kasumang-ayon din si Kong Dante rito. Ito, nagpahirap ng buhay ni Kong Boying Rimulya. Nag-secretary. Dati sa Kongreso, papito-pito lang yung mama, patanong-tanong Ngayon, na-bypass pa yung tao dahil sa problema ng New Bilibid Prison. Background lang natin para doon sa mga hindi nakasubaybay, Meron ho kasing bilanggo, yung Michael Cataroha. Ang kaso lang pala nito anti-fencing law, Jen. Kaya lang, punta ng maximum. Hindi, kaya kasi may mga pending cases Ayun. na matitindi. Kaya siya napunta doon sa maximum. Ngayon, bigla ho siyang nawala sa bilangguan. At sa paghahanap, nasa na ba itong si Cataroha na ito? Ano ibig mong sabing nawala? Bigla hong nawala doon sa bilangguan. Naglaho, as hindi na siya makita. Doon pa naman sa account nung nasa pagdinig ko, kung sa Kamara ito sa Senado, para si Kong Ako pata, anong oras ba nawala? Nagbilangan pa kami ng sabi niya, nagbilangan pa kami ng 6:00 ng gabi Andun pa Kasi 3 beses pala yung binibilang. Umaga, tanghali, tapos 6:00 ng gabi, bago sila matulog, binibilang. Naandun pa yung Cataroha Parang pelikula ito ko nga. Ikakwento natin. Pagdating ng 6:30, bago Teka. Marunong ba yung nagbibilang? Mukhang yun naman po talaga trabaho. Magbilang naman bilang. Tagabilang. Kasi di ba attendance pala, sinecheck nila yan. Sa Barjaga, present. Lubaw, dito. Dito, nakakulong pa rin Paano naman ako makakalis dito? Nakakulong nga yung sa Tinag, Cataroha, dito po. Kumagaan doon Teka, baka sumagot siya. Nandito, hindi naman niya tinira kung nandun nga. Na-check daw po ko, nakumpirma, andun talaga Tapos? May mantakin mo, minuto lang. Nagtumimbre yung kanilang parang mayores. Nawawala si Cataroha. Hanapin niya, pinagtanong-tanong lahat. Wala na talaga, hindi na makita. Mantakin mo pa, paano yan nangyari? Kanina lang andito yung katabi ko pa Ayun ang nangyari. Saan nakapiit?
sa maximum security compound ng New Bilibid Prison, Kong. Di sa Muntinlupa. Opo. Yung pinakamahigpit na lugar ng Muntinlupa. Tuloy mo na yung kwento. Itong eksena kong kapanapanabik. At ito ay kung gagawin tong, kapag siguro nabalitaan to ng mga Koreano, magandang pelikula to. Hindi, walang panama si si Sylvester Stallone. Wala. Di ba meron siyang mga pelikula na ginagawa para ng pagtakas? Ito mahusay. Kasi nung hinanap siya ng hinanap, nakita siya ng mga aso, di ba dyan? Naamoy siya eh. Ayan Kong, pinapala siya. Nasa septic tank daw. Septic tank. Ayun, buto na lang. Ano sabi ni Secretary Remulla? Mga kababayan, natagpuan na po si Kataroha. Asan? Buto na po siya. Batay sa mga investigador natin. Nasaan ang buto? Nakita po ang kanyang buto na nakasalaksak doon sa septic tank. Doon sa tumakas? Inimbestigahan. Nako po. Ano nangyari? Nung natagpuan pala ang buto kong, na hindi buto ng tao kundi... Pinaimbestigahan sa forensic. Pinaimbestigahan sa forensic division ng NBI. At ang sabi ng forensic, Secretary Boying, mukhang yung buto nakita pa, buto ng Chicken Joy. Hindi po buto ng tao. So, ang nangyari dyan, nakawala pala yung tao. Yun, natagpuan po kanina. Kahapon pala. Kahapon kung hinanap ng hinanap. Matagal na ito, ilang days na. Nasaan si Kataroha kung hindi yan ang buto niya? At yan ay sa manok, nasaan siya? Abay nakita ho siya sa Barangay San Isidro, sa Angono, Rizal, habang kumakain ng manok. Paborito pala talaga yung manok. Kaya pala napagkamalang buto niya yun. Kumakain pala ng manok, si Kataroha. Ano ba sa San Isidro? Ang ibig sabihin, nakatakas itong... Nakatakas pala talaga. 2 weeks na raw hong nandoon. Siguro tatawa-tawa yan. Buto ko nga yan. Habang nanonood ng television, Sinabi niya siguro, sana hindi na naimbestigahan para tuluyan na ako nakalaya eh. Ngayon, ang sinasabi dyan, eto pa. Ang galing ng kwento nito talagang nung tinitingnan ko, ang daming episode. Tatlong episode na tayo. Ito yung sumunod na episode. Nung siya'y pagpapaliwanagin kung paano siya nakatakas, ay nagawa, ang ganda ng kwento. Ang nangyari sa investigasyon ng Angono Police, kinuwento ho ni Kataroha na una, sumabay at nagpanggap daw siya na isa sa mga dalaw, bisitor, na para makalabas sa maximum compound. Paano niya magagawa yan? Di ba tinatatakan yung... yung visitor. May tatak yan eh. Ang ginawa daw niya, kinopya daw niya ang stampad ng MVP gamit ang ballpen. Ayun. Ano ba? Pero, episode manonood ka, ganun pala, the end. Okay. Pero meron pang bagong twist dyan. Nung siya ay iharap na sa piskal, iba naman ang kanya naging paliwanag. Ba, nagbago? Ang sabi niya, sumabit po ako sa truck ng basura. Sumabit ako sa truck ng basura. Doon sa ilalim ng truck ng basura. Sumalaksak sa doon eh. Pero balita ko mga kaibigan, binabalak atang magsumbong ito si Kataroha kay Juan Rafi Tulfo. Mukhang may ibubunyag daw ata siya. Abangan natin yun mga kaibigan. At sabi niya, nung magsimula siya mag-investigasyon, kasi sa amin, hindi kami naniniwala sa maximum, makakalabas siya ng ganong-ganong kadili. Yun na nga. Ayun. So ngayon ay mukhang... Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.